Mm. Siguro sa kaugnay lang na issue, Yusek, yung tungkol nga kay dating Pangulong Duterte, may ilan pong mga grupo o abogado yung may ipinadala na sulat kila Russian President Putin, kay US President Trump, pati kay President Netanyahu ng Israel at Xi Jinping ng China, na parang ang nakalagay doon ano bang nakalagay doon, partner, parang ang pinaka-gist noon parang humihingi ng tulong para questionin yung pagkaka-aresto. So, ano masasabi niyo doon, Yusek? Talaga, hindi ba yan ang klase ng pag-surrender ng soberenya? Hindi ba? May sarili tayong batas, may sarili tayong pangulo, may sarili tayong leaders. May Supreme Court tayo na mag-decide ng mga issues na yan. Kasi dito so, nakakapagtaka naman na sa ibang bansa pa sila kukuha ng opinion. Ito ay si dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairman Greco Bellica, partner, tsaka Yusek, 'di ba? Yung may ipinadala daw na sulat doon nga sa mga presidenteng 'yon. Medyo nakakagulat nga kasi parang we are asserting our independence, tapos biglang yung sabi ni Yusek, hingi tayo sa ibang bansa ng medyo assistance. Medyo ironic. Kaya nga sabi ko, marami naman binanggit ko na nga yung mga former Supreme Court justices na maaari nilang hinga ng opinion patungkol dyan. Pupunta pa talaga sila sa ibang bansa para i-analisa yung sarili nating batas. Nakakatuwa naman sila. Ma'am, nung last hearing po, dumating din po si Senador Bato de la Rosa at isa po sa mga sinabi niya, it is a moral obligation of this committee to share our findings of this committee to President Donald Trump. Pero para kung sino mang may-ari nitong Gulfstream na ito na eroplano, kung may ari-arian sa Amerika, i-cover siya sa executive order na pinirmahan ni Trump. May we know, ma'am, pwede bang i-divulge sino nga ba may-ari nitong eroplanong ito? At your comment lang po doon sa ganung pahayag po ni Senator de la Rosa. Personally, wala tayong alam kung sino may-ari ng sasakyan ng plane. So wala akong masasabi dyan. Patungkol sa sa paghiling niya? Opo, na moral obligation daw ng komite na i-share yung findings nila kay President Trump. Dahil para malaman kung, halimbawa, malaman nila kung sino yung may-ari ng Gulfstream ng eroplano. Kung merong assets yung taong yon sa Amerika, ma-freeze. Ba't idadamay pa yung Amerika? Ang layo na nang mapanagot kay President Trump. Ang layo na nang naabot. If Malacanang is cooperating with ICC, albeit patago, kahit na dinay nila, kahit ano kasinungalingan na pinagsasabi nila, nag-cooperate pa rin sila dahil nangyari na nga nandun na si Pangulong Duterte. Siguro naman, it is a moral obligation of this committee also to share our findings of this committee to President Donald Trump para kung sino mang may-ari nitong Gulfstream na ito, na aeroplano, ay kung may mga ari-arian dito sa Amerika, i-covered siya sa executive order na pinirmahan ni President Trump. So kung sino mang may-ari ng aeroplano na yan, mananagot siya kay President Trump. Sigurado ako, kung may Gulfstream ka na aeroplano, meron kang mga ari-arian sa Amerika. Kaya prepare for the repercussions of your action. Dahil very clear yan doon sa executive order na inisyu ni President Trump na mananagot kung sino mang mag-facilitate ng mga interference ng ICC to their allied countries. Masyado na yatang ano ba ang naiisip ni Senator Bato? Bakit ano ang magiging responsibilidad naman ng bansang Amerika para tugunan yung kanyang request na i-freeze yung assets ng may-ari ng aircraft? 'Di ba? Parang marami rin namang issues na dapat natugunan ang US para sa sarili nila. 'Di ba? Bakit naman pati itong may-ari ng aircraft ay poproblemahin pa ng US?
Opo. I-clarify ko lang, ma'am. Ang sabi niya ay sanctions, not necessarily freeze po pala. Pero anyway, ayun nga po. Yung sa chartered plane lang, ma'am. Although sabi niyo nga po hindi niyo alam. Pero paano ba naging proseso noon? Tayo ba ang nag-hire? Ang government ang Malacanang po ba? Wala tayong personal knowledge. Kung ito man ay kung paano ito ginawa, malamang covered ito ng executive privilege. On